na ibigay lahat ng kailangang tulong kay Mayor John Ray at sa lahat ng LGUs natin na affected dito sa talagang grabing nangyayari dito sa landfill dito, no? So, ngayon, na brief na ako ni Mayor tsaka nung Bureau of Fire natin, ang pinaka-critical ngayon is yung pagdadala ng heavy equipment. No, kasi ngayon na kahit papaano na control na ni Mayor John Ray ang sunog, kailangan talagang tuloy-tuloy na nating papatayin. Pero ang only way para gawin yon is tatambakan natin ng lupa at saka ng putik yung affected area, which is roughly siguro kulang-kulang na 30 hectares yan. Yeah. No, dito sa 40 hectare landfill area. No, malaki-laki yun, no? So, mga dump truck, mga bulldozer, kailangan yan, ipapadala natin ng mabilis, tsaka marami. Ang challenge lang natin ngayon, walang daan na papunta dito sa ngayon. So, lahat kailangan by barge. Ang problema sa barge, pag nag-low tide, hindi na makapasok ang barge. Tsaka medyo mabagal at paunti-unti ang dagsa ng gamit, no? So nagpapasalamat tayo kay Mayor sa tulong din ng San Miguel Corporation at ng ating Mr. Ramon Ang. Makikita nyo, malapit nang matapos yung kalyeng ginagawa, no? So pag natapos, sabi ni Mayor, matatapos na yun by Saturday. This weekend, yeah. This weekend, mabilis na tayo makakapagpadala ng heavy equipment dito at mapapabilis yung pagpatay natin ng sunog. So, nakakaawa na kasi yung mga kababayan natin, lalo na sa Ubando. Tsaka may balita ako, umaabot hanggang Bataan daw. No, ang usok, talagang toxic itong fumes na to. No? So, hindi natin pwede talaga itong patagalin. So, sabi ni Pangulo, lahat ng available resources ng national government, ako mismo tatawag na rin sa private sector para tumulong sila, imomobilize natin. Pero, with the help of Mayor, sa efforts ni Mayor, at ng San Miguel, dahil sa kalyeng matatapos na, mapapabilis tayo starting this weekend. Meron na rin tayong pinadagang dredger, kung makikita nyo, nandun. Pero medyo nahinto lang kasi, ayun, makikita nyo yung dredger na yun. Low tide kasi, pero bandang 9 o'clock daw, sabi ni Mayor, mukhang makakadaong na yung dredger natin. Makakapag-dredge na rin tayo, and yung material na manggagaling doon, ibabato din dito para pampatay ng Pati yung heavy equipment sunog na pinadala nyo. Yung heavy equipment, nandiyan na rin, mga 1 kilometer away. Pero nga, dahil nga low tide, hirap makapasok. So, malaking bagay yung road. Ayan, nakikita nyo yung road na malapit na matapos. Mapapabilis tayo para yung mga kababayan natin sa Ubando, sa ibang parte ng Bulacan, ng Bataan, talagang mahinto na itong suling na to sa mga fumes. So, trabaho lang tayo, tuloy-tuloy lang. So whatever ulitin ko, sabi ni Presidente, whatever the local government needs, lahat ibibigay ng national government. Siguro si Mayor muna. Yeah, unang-una, siyempre nagpapasalamat tayo sa mahal na Pangulo at siyempre kay Sec Vince na siya mismong pumunta masugpo yung sunog, yung usok at siyempre ma-prioritize natin yung kalusugan. So yan, napakabilis umaksyon ni Sec. Isang tawag ko lang, mingi tayo ng tulong, mapadala yung dredger, heavy equipment na dagdag para talagang gusto nating mapadali itong problema natin dito. Although makikita ninyo, talagang tayo mismo, para lang makarating dito, nagbangka tayo. So yung heavy equipment natin, by barge pa, okay? So low tide ngayon, di makakadikit, hintay tayo. Pero next week, high tide na yan, so tuloy-tuloy tayo. And hopefully, itong pinakausap po nating kalye, madirekta na dito. So, mas marami tayong access. At syempre, sa tulong ng national government po. Si Mayor muna. Si Mayor Ding ng Ubando. Una po, marami pong salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang agarang pagtugong sa nakita nating malaking problema. At syempre po, sa katuwang naming kalapit bayan, Mayor John Ray at Secretary Vince. Ngayon po ay medyo mawawala na po ang pangamba ng aming kababayan sapagat halos 1 linggo na po kaming naapektuhan ng masamang amoy at lubang nakakapag-alala sa mga kalusugan. Kaya ito po ay masasabi na namin sa taong bayan na konti pang pag-iingat at matatapos na rin po ang kanilang dinadalang problema. Marami pong salamat.
Okay, questions lang? Questions po. May timeline ho tayo kung sakasakali mga kailan matatapos to yung paglabas ng yung apoy dito mismo sa Siguro hindi pa kami makakapagbigay ng timeline today. No, nag-usap kami ng DFP sa kanila mayor. Ang importante muna, immobilize muna natin lahat ng equipment. Once na mobilize na yon, then siguro in the next few days, makakapagbigay na tayo ng mas definite na timeline. Pero lahat to, paspasan to. Talagang lahat ng kailangan, ibibigay natin para mapabilis natin. Pero mahirap muna kasi ayon sa based sa report ng DFP natin, mahirap pang magsabi. No? Kasi nga yung sunog, hindi normal na sunog to eh. Sa No, ilalim. ang nasusunog dito, hindi naman yung basura. Ang nasusunog dito yung gas. Yung methane na nasa ilalim. No, so kailangan nating address 'yon. Kasi kung hindi natin ma-address 'yon, hindi natin mapapatay itong sunog na to. So, 'yun ang kailangan muna nating ayusin. Siguro magbibigay na lang tayo ng regular updates po kung ano na pong ginagawa natin. And then later on, pag kumpleto na, makapag-estimate po tayo. So tama yung sinabi ni Sec. Mahirap pong mangako, pero syempre priority to. Gusto nating talagang bilisan po. Pero sa ngayon ho ba masasabi natin na kontrolado naman yung sitwasyon, hindi na ho lumalawak, hindi na lumalaki yung So ang ginawa po natin, kung makikita ninyo, may mga kanal po tayo. Kahapon nagkaroon po kami ng briefing. Pinakita natin kung saan yung may init na lugar at affected na lugar. Kasi nasa ilalim nga po yun. So hindi pa mga affected na lugar, para hindi na madagdagan, ay nilagyan na natin ng harang para hindi na kumalat po doon. So tapos konti-konti ay minamadali natin yung pagsugpo doon sa mga mas grabing lugar. Pero pag dating ng lahat ng mapapabilis po tayo. At ginawa po kasi natin, bawat sektor may nag-handle doon, may kanyang equipment po doon. Kaya papasalamat rin tayo sa lahat ng mga lungsod na tumulong rin po. At syempre doon sa mga private sector, lahat po nagtutulong. dito lang po yung camera. Sa camera lang. Next question po. Mayor Tiangco, regarding po doon sa update doon sa kumpanya na nagme-maintain nito, ano po yung pagtugon nila para makatulong po na akulahin kung sunod dito? So actually wala na pong nag-maintain po dito. Yun nga yung reklamo natin since last year na inabandon po nila. Hindi mga nagsabi sa amin, kami pang nagsumbong sa DNR na may kwento na tinatanggal lahat ng equipment. Kaya nung araw rin na yun ay nagpatawag kami ng emergency meeting na sabihin bakit nagtatanggal. At later on, inamin naman nila, after a few weeks, sumulat sila sa DNR na wini-withdraw nila yung safe closure and rehabilitation plan po. Pero sa ngayon kasi ang priority natin yung kalusugan ng ating mga mamamayan at ipatay yung sunog. Tapos later on, syempre, ngayon pala, merong technical conference ang DNR. So pinatawag yung dating nag-ooperate po nito. Mayor, magkakaroon ba kayo ng hakbang laban sa kumpanyang yun? Well, lahat naman yan, kailangan talaga. Siyempre. 'Di ba? So nakita natin yung epekto nitong nangyari po. Kailangan talagang may managot. 'Di ba? At part ng ECC ng Environmental Compliance Certificate nila, yung lisensya, permit na binigay ng DNR, ay kasama kahit natapos yung operation, kailangan hindi mo pwedeng basta iwanan yan. Kailangan safe siya. At yun ang hindi po nangyari. Sir, Mayor, since pero wala ang na sabi po ng mag-ooperate, dating operator, environmental compliance monitoring and reporting cannot be separated from operational authority. Parang nalipat na raw po kasi yung operational authority, kaya nila withdraw. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. May sulat rin po yung DNR na sinasabi kahit iba yung may-ari niyan o kahit may kaso kayo sa korte, hindi nawawala yung obligasyon mo dahil ikaw yung nag-dump ng basura dyan. Ikaw yung nag-operate. So, wala na yon kasi although may kaso sila, kailangan yung obligasyon mo ay tapusin pa rin yan. Panagutin mo yung obligasyon. Opo. Pero yun nga, syempre, kaya nandito si Sec Vince, ang priority talaga natin, masugpo yung sunog at yung kalusugan ng mga kababayan po natin, lalo na yung mga apektadong lugar po. Next question from sir, kung media. wala nang nagme-maintain dito, ano yung next move ng Nabotas? Well, privately owned kasi, sabi ko nga, naglalaban po sila, nasa korte po yan. Pero like other landfills sa ibang bansa, pag natapos yung life ng landfill, may magandang plano po dyan. Basta maganda yung rehab.
Kasi malawak na lupa to. At tayo dito sa ating lungsod, kulang tayo sa lupa. So pag na-rehab ng maganda yan, magagamit po natin. Either for recreational muna, usually yun lang muna ginagamit yan, or parks, tataniman mo, lalagyan ng greenery para kung hindi pa pwede yung mga tao. So ang daming pwedeng gawin. Yun lang nga ay hindi po na rehab ng maayos po. Sec, for soundbite lang, ano po ulit yung mga equipment na pinag-provide ng DPWH? So lahat ng kailangan ng Navotas tsaka ng BFP, ipoprovide natin. So unang-una yung dredging equipment, yung malaking dredger tulad na yon. Una pa lang yan, magpapadala tayo ng iba pa galing sa ibang lugar, sa Bulacan, sa Pampanga, tsaka sa iba pang lugar. Tapos yung mga dump truck tsaka mga bulldozer, kasi kailangan dito, ulitin natin, hindi na kasi kaya ng tubig ito, no? Hindi tubig ang magpapatay dito sa sunog na to. Magpapatay dito lupa. Kailangan tambakan ng lupa para mawalan na ng oxygen yung gas, no, para hindi na masunog. Mawalan na ng oxygen para mamatay na yung sunog. So yun ang game plan. Kailangan nga talaga dito madaming equipment. Yeah. Yun ang critical ngayon. Kaya yun ang ipoprovide natin. At unang-una at ikagawa, magpapasalamat din ako sa private sector. No, dalawang malaking kumpanya na ang tumutulong dito ngayon. Ang San Miguel Corporation, ang laki ng tinutulong, tsaka ang Prime Infra, no, ni Mr. Rason. No. Tumutulong sila, nagpo-provide ng equipment, nagpo-provide ng mga expertise nila. Pero nananawagan din tayo sa iba pa nating mga private sector partners na merong heavy equipment na magagamit dito, kung pwede sana magpadala din sila ng tulong. Kasi kailangan talaga mapatay na natin ang sunog sa lalong madaling panahon. Yeah, yung Asian Shipping rin, yung barge na hiram po Yung natin. Asian Shipping din, nagpapadala ng barge. So, tuloy-tuloy lang, no, ang pagtutulungan natin dito. Thank you. Okay guys, thank you. Oh my God. Isek, yung